Ang gulo po ngayon at lalo nilang guguluhin. Kaya gusto nilang eliminate lahat. Kami, Senator Bato, ako, lahat, si BP Inday, para mapilayan po tayo. Huwag mo natin pabayaan. Ipaglaban po natin si BP Inday Sara. Ako po, sa totoo lang, wala ako rito. Hindi po dahil sa mga Duterte. Nandito po kami, nanalo po tayo, at hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin at ayaw kong mapahiya si Tatay Digong. Kaya nagtatrabaho po ako para sa Pilipino. Ngunit nasayang po ang lahat. Ang dami pong pinaghirapan ni Tatay Digong ng mga programa, ng mga tulong sa tao. Ngayon lang po ako nakasaksi na napakahirap po ng gobyerno. Ang Pilipino po ang nagsasuffer pag hindi po walang order po ang ating gobyerno. Ang hirap po sa ngayon. Maraming salamat po sa pagkakataon. Actually, mobiling po ako. Galing po ako sa Davao Oriental, ang aming probinsya na tinamaan rin po ng paglindol. Ako po ay nagpapasalamat na maimbitahan dito po no, sa FPRD supporters. Kanina po napanood ko si Senator Bato, si Tio Moreno. Unang-una ako po ay nalulungkot ngayon sa nabalitaan natin na pagtatanggi sa interim release ni Pangulong Duterte, at wag ko tayo mawala ng pag-asa. Wag ko tayong tumigil. Nakikiusap po ako. Kung nasasaktan po kayo, wala pong ibang tao mas nasasaktan ngayon. Kung hindi, ako po yun. Para po ako nawala ng ama. Alam nyo, for the past 25 years, halos araw-araw kong nakakausap yun at nakasama until 2022 hanggang natapos yung kanyang termino. At hanggang ngayon po, sinasamahan ko nga po yun, nagpapagamot. Ang pakiusap ko lang po sa ating mga kababayan, totoo po yung sinabi ni Senator Bato kanina, ito na po yung panahon na magkaisa tayo. Ang gulo po ng ating bansa, sobrang gulo. Sa ngayon po, magtulungan po tayo at huwag mo natin pabayaan. Ipaglaban po natin si BP Inday Sara. Ako po, sa totoo lang, wala ako rito. Hindi po dahil sa mga Duterte. Nandito po kami, nanalo po tayo, at hindi ko po sasayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. At ayaw kong mapahiya si Tatay Digong. Kaya nagtatrabaho po ako para sa Pilipino. Ngunit nasayang po ang lahat. Ang dami pong pinaghirapan ni Tatay Digong ng mga programa, ng mga tulong sa tao. Ngayon lang po ako nakasaksi na napakahirap po ng gobyerno. Ang Pilipino po ang nagsasuffer pag hindi po walang order po ang ating gobyerno. Ang hirap po sa ngayon. Ang nais ko po na mangyari, unang-una, makauwi si Tatay Digong. Pagdasal natin, huwag tayong tumigil. Salamat po sa lahat ng mga supporters na hanggang ngayon po nandoon sa The Hague. Sumusuporta, talagang hindi tumitigil. Lahat sa social media nakikipag laban po para kay Tatay Digong. Salamat po. Taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong pakikipaglaban kay Tatay Digong. Ngayon lang po ako nakakita ng mga kababayan natin na walang kapaguran na lumalaban para kay Tatay Digong. Alam ko marami kayo dyan. Huwag po tayong tumigil. Ako po, masyado po akong devastated sa nangyari. Parang, para po akong nabuhusan ng tubig nung nalaman ko kahapon. Nagbuhusan ng tubig sa ulo nung nalaman ko kahapon na tinanggihan po yung kanyang interim release. Pero wag po tayong tumigil. Ang gulo po ngayon at lalo nilang guguluhin. Kaya gusto nilang eliminate lahat. Kami, Senator Bato, ako, lahat, si BP Inday, para mapilayan po tayo. Ngunit kayo po nagbibigay lakas sa amin. Alam niyo, marami silang ginagawang diversionary tactic ngayon. Sinisiraan kami, may ginagamit silang tao. Ngayon, bago lang, kilala niyo na po kung sino yon na ginagamit nila. Paulit-ulit na lang po, no? Alam niyo, merong isang tao dyan, dating senador, 2018, yun ang issue laban sa pamilya ko. Sa totoo lang, wala pa ako sa mundong ito. Andiyan dyan na yung negosyo na yan. I observe delikadesa. Hindi po nakakalapit yan sa akin yung pamilya ko. Alam po ni Tatay Digong yan. Sinabihan ko siya noon, I will resign
kung lalapit po ang aking pamilya sa akin para makahingi ng pabor. Mayor pa siya noon hanggang naging presidente. At hindi ko yun ginamit. Simpleng pamumuhay lamang po tayo. Gaya ni Tatay Digong. Ang pakiusap ko lang po ngayon, please lang, paglaban natin na makauwi si Tatay Digong. Pangalawa, let's protect BP Inday Sara. Isang paraan po para makauwi si Tatay Digong ay through BP Inday Sara. Ako po, nandito lamang po ako. Hindi man po ako combative, hindi po ako palaway. Pero gusto ko pong ipaglaban si Tatay Digong sa aking pamamaraan ng pagsiservisyo po. Ayaw kong mapahiya si Tatay Digong. Siya ang gumawa sa akin bilang isang senador. Siya po ang nagbilin sa akin na gawin mo lang yung trabaho mo. Just do what is right. Alam nyo, napakagulo po. Sobrang gulo ngayon. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung po yung Pilipino. Sayang yung inumpisahan ni Tatay Digong for 6 years. Ano yung pinaghirapan niya, sakripisyo niya para sa bayan. Kitang-kita ko po yun. Kitang-kita ko po yun. Kung hindi po dahil kay Tatay Digong, mahirapan tayo sa panahon ng pandemya. Marahil ay hindi tayo makaka-recover sa pandemya kung hindi po si Tatay Digong yung presidente nung panahon yon. Pero tinapos niya yung kanyang termino na napakaganda po ng Pilipinas at ayaw po nating masayang po ito para po ito sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya magtulungan po tayo. I'm appealing, paglaban natin si Tatay Digong. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa mga sumusuporta kay VP Inday Sara. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa pamilya Duterte. Magtulungan po tayo sa anumang paraan natin. Pwede po natin gawin yan at huwag po tayong tumigil hanggang hindi po makauwi si Tatay Digong. It's been 7 months already, to be exact. 11th day po ng March yun. Ngayon, October 11 na po. Sobrang nakakalungkot. Ako, para po akong akala ko, binabangungot na lang po na sana pag nagigising po ako bigla. Nung isang araw nga lang po, na naginip po ako sa kanya na dinalahan ko siya ng manok. Yun naman po ang ginagawa ko sa kanya noon. Nagtitake out po ako sa kanya ng pagkain. Wala naman pong pili yung si Tatay Digong kahit ano lang kinakain nun. Nanaginip po ako na siguro paparamdam siya. Alam kong malungkot siya doon. Hindi po sanay mag-isa yun. 2 araw walang makausap yun. Lalabas talaga yun at maghahanap ng makakausap at maghahanap ng gagawin. Mahirapan po siya doon. Kung tatagal pa po ito ng ilang taon, mahirapan po si Tatay Digong. Hindi niya kakayanin kung aabot pa to ng mga taon. Kaya dasal po tayo. May Panginoon naman po. Andiyan dyan si Allah. Andiyan dyan po ang ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. At alam naman niya na ginawa lang po ni Tatay Digong ang kanyang trabaho. Salamat po muli sa inyo. Pasensya na po, biglaan po ito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Umiling po ako galing sa Davao Oriental para mamigay rin po ng tulong doon. Nandoon rin po si BP Inday Sara. Maraming salamat sa pagtulong sa mga kababayan. Taga Davao Oriental din po ang aking pamilya. At may mga nasalanta rin po doon, no, tinamaan po. Salamat sa nakikiramay. Salamat sa lahat ng tumulong. Bangon Davao Oriental. Kilala naman po ang Pilipino sa pagkikipagtulungan. Thank you po sa ating host, kay Ma'am Giselle, sa lahat ng tumulong na araw-araw na nakikipaglaban kay Tatay Digong. Alam niyo na po sino yon, na sobra ang pagmamahal kay Tatay Digong. Araw, gabi, nakikipaglaban kay Tatay Digong. Mas marami po yun. Mas marami pong Pilipino ang lumalaban at nagmamahal kay Tatay Digong. At huwag po tayo mawala ng pag-asa. Let's bring him home. Let's pray. Paglaban natin si Tatay Digong. Let's protect BP Inday Sara. Ako po, kung ano makakatulong para kay Tatay Digong, ano makakatulong po kay BP Inday Sara, magtulungan po tayo. Kailangan po natin magkaisa para sa ating bayan.
Kailangan po natin magkaisa po. Magtulungan po tayo. Salamat po muli sa inyo lahat. Salamat sa inyong suporta. Hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigay nyo rin po sa akin. Serbisyo naman po pwede kong ibigay sa ating kapwa Pilipino. Serbisyo at pagmamalasakit. Yun naman po pwede kong ialay sa inyo. Thank you very much po muli. Kasama sa mga kasamahan ko rin po sa Senado, nabanggit na po ni Senator Bato kanina, kahit na kukonti lang kami, paglalaban po namin si Tatay Digong dahil alam namin na ginawa lang po niyang kanyang trabaho. Tulungan po tayo at huwag niyo po kaming pabayaan sa labang ito. Talagang ginugulo po nila. Ginugulo nila ang lahat. Ginugulo nila at isa-isang sinisiraan, isa-isang divert nila ang totoong issue. Alam naman natin sino yung mga buhaya. Alam naman natin sino yung mga buhaya. Dapat malaman yung mastermind talaga at mapanagot yung mastermind. Tumbukin po yung mastermind talaga. Hindi pwedeng ganito naguguluhin lang nila at hindi matutumbok yung mastermind. Maraming salamat po muli sa mga Duterte supporters. Ingat po kayo. Salamat sa pagmamahal kay Tatay Digong. Salamat sa inyong suporta. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you po.